Nanginginom, pag nakakita pa lang yun ng baso ng alak, naglalaway na yun eh. Addicting kasi yan, parang droga yung alak eh. At pagka gano'n na ang estado mo, na ang alak ay namamayani na yung epekto niya sa katawan mo, bandang ulo niyan, basag ulo ang haharapin mo niyan. Sisirain niya ng baga mo, sisirain niya ng atay mo, sisirain niya ng bato mo. Imbis mabuhay ka ng 50, siguro hanggang 40 ka lang, patay ka na. Pagka talagang addicted ka na dyan sa alak. Alam mo, yung alak lagi kanyang aanyayahan Aanyayahan ka yan. Panira yung alak Dalawa lang ang bagay na nakakasira sa hari. Alak at babae. Ayon sa Biblia, no? Sa isang talata ng Kawikaan 31:1. Ang mga salita ng Haring Lemuel, ang sanggunian na itinuro sa kanya ng kanyang ina. Ano anak ko? At ano, o anak ng aking bahay bata? At ano, o anak ng aking mga panata? Huwag mong ibigay ang iyong kalakasan sa mga babae o ang iyumang mga lakad sa lumilipol ng mga hari. Hindi sa mga hari o Lemuel, hindi sa mga hari ang pag-inom ng alak, ni sa mga panguluman na magsabi, saan nandoon ang matapang na alak? Si Haring Lemuel, sinabihan ng nanay niya, huwag mong ibigay ang iyong kalakasan sa mga lumilipol sa mga hari. Isa sa mga panlipol ni Satanas sa hari, alak at saka babae. Kaya kapatid, no, ang alak, kahit sa anumong paraan suriin, nakakaramdam ka kamo ng ginhawa, okay yun. Pero yun pansamantala. Pero pagkatapos na halimbawa ng mahabang inuman, yung naginhawahan ka masakit naman ang ulo mo dahil may hangover ka Sabi nga dun sa 23 ng Kawikaan, ulitin mo nga yung kapatid na Daniel sa 23:31. Huwag kang tumingin sa alak pagka mapula, pagka nagbibigay ng kanyang kulay sa saro. Sa huli ay kumakagat ito na parang ahas at tumutukang parang ulupong. Sa huli, pagkatapos ng inuman, ay naku, masakit ang ulo mo. Kumakagat na parang ahas, tumutukang parang ulupong. Merong mga masamang epekto yan pagkatapos yung alak. At hindi nga lang yung sakit ng ulo, kundi yung baga mo, yung atay mo, yung bato, masisira yan dahil sa alak.